Yan. Shoutout po sa mga naiwan, mga absat. Sino ang mga naiwan? Tingnan ko nga. Nandyan pa si Winnie Artos, si Melvin Panga, nandyan pa. Oh, right. Sige, Badcaster, pasok. Mabilis ba to? Bilisan natin kasi, bilisan natin na bad. Buenas tardes, damas y caballeros. Nag-press con ang bagong opisyales ng Department of Justice ngayong araw at mukhang meron silang contrary position kay Justice Secretary Boying Remulla at even sa Malacanang, as elucidated by Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi ng mga opisyalis ng DOJ led by Chief Prosecutor Richard Padulyon na they are considering pa rin yung option na isurrender na lang si Bato sa ICC kasi madugo daw kung dadaan pa sa local courts kasi aabot ito ng aabot ito ng mahigit isang taon kasi 30 days RTC para mag-decide ito and then 60 days ata or abot ito ng at least several months, So although kino-consider nila yung option ng extradition pero sabi nila hindi automatic na extradition na lang i-consider nila. So mas okay pang DOJ mukhang mas may bayag pa ang DOJ na ini-entertain pa nila yung possibility na gawin yung kay Bato de la Rosa yung ginawa ng Marcos administration kay former President Rodrigo Roa Duterte. So this is a good position. Sinasabi naman nila they have two positions. One is surrender, tulad ng sinasabi ni Attorney Cristina Conti. Another is yung extradition na tulad nga sinabi ni Ombudsman and former Justice Secretary Boying Remulla at ng Malacanang through Executive Secretary Lucas Bersamin na former Chief Justice of the Supreme Court. So sana nga pati Malacanang i-adapt nila itong posisyon ng DOJ After all, this is the government's legal arm. So dapat makinig sila dito sa mga bagitong mga lawyers or mga opisyales ng DOJ. So panoorin natin itong press ko nila to get a clear picture on this issue kanina. So mas malinaw ang paliwanag nito mga opisyales ng ng DOJ. Mas mabilis daw yung pag-surrender. This is a faster route. Oo naman, kasi kung dadaan pa sa RTC, baka maudlot na naman ang hustisya at nakakuan pa yan. Baka makatakas na yan ng tuluyan si Bato de la Rosa. Okay, panoorin natin to. In other news, the Justice Department considering at least two options in case an International Criminal Court arrest warrant is issued against Senator Ronald De La Rosa. Ombudsman Jesus Crispin Remulla earlier announced an arrest warrant has already been issued against De La Rosa, but the DOJ says it has yet to receive a copy of the alleged warrant. If and when that happens, the department is looking at either extradition or surrender, similar to what happened with former President Rodrigo Duterte. The state is seriously studying all options available to it. We're not closing the door on extradition or Ayun, si Dennis Arvin Chan, DOJ Chief State Counsel. So, mabuhay ka. Mabuhay ka, State Counsel, Chan, for taking this brave position. Hindi tayo dapat, hindi naman sa kinokontra natin yung Supreme Court. Pero sa akin lang, I still believe na tama yung mga legal expert na sinasabi, hindi ito extradition. This is because this is not a matter of a bilateral tie or treaty between two countries, country to country, kundi country to international tribunal, the Philippines and the International Criminal Court, which is not a country. Although andyan sila, ang opisina nila sa the Netherlands, pero hindi naman sila bansa. It is an international court or tribunal. So tama, may tama ka. May tama ka, State Counsel. Dapat ganito ang posisyon ng gobyerno.
similar to what happened with former President Rodrigo Duterte. The state is seriously studying all options available to it. We're not closing the door on extradition or surrender. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender. Because if Ay, we go kayo. the extradition route, Marangan tayo, Ma'am Sat. there will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Magkakaroon ng pseudo hearing. We are looking at possibly months, whereas kung surrender, very definitely shorten ang process time. Because there are pending petitions before the So, surrender na lang. So, isurrender si Bato. Hindi ang Malacanang at ang Ombudsman Remulla mag-surrender. Okay, surrender na kami sa Supreme Court. Dahil may ruling ang Supreme Court, yan ang susunod. Meron naman mga eksperto sinasabi, lalo na yung mga lawyer ng mga biktima ng extrajudicial killing na sinasabi, hindi ito extradition. This is Surrender. ang hinihingi ng serving of an arrest warrant at ang pwede lang natin gawin is to surrender. The same way we surrendered Duterte to the ICC. Ay, bagay. Itong Malacanang, lumalambot na naman. Pero sabi naman itong nila Prosecutor General si Richard Padulyon na well, he shares the view na iba na yung sitwasyon dahil yun nga, tulad ng sinabi natin noon, mayroon na mga petisyon sa Supreme Court na kine-question yung pag-aresto nga ni Duterte, and because of that, hindi pa yun inaksyonan ng Supreme Court pero naglabas ng rules on extradition. So sabi nila, hintayin natin yun. Pero hindi ibig sabihin, yung rules na extradition, yun ang susundin. Hintayin muna kung anong sasabihin ng Supreme Court doon sa mga petisyon. Sila Bato yung nag-file, sila Pulong Duterte, sila Torion, sila Kitty Duterte at sila. Pero Sir Bad, hanggat walang sinasabi ang Supreme Court dyan sa ruling na yan o sa gustong mangyari ng mga Duterte, yung pagkontra nila sa ginawa kay Tatay Digong. Kumbaga parang status quo. Kung anong nangyari kay Digong, ganun pa din. Kasi wala namang wala namang nilabas si Supreme Court. Diba? Kaya naghihintay pa rin sila. Kaya parehas pa din. Walang magbabago. At saka ang linaw, extradition is state to state. Diba? Paulit-ulit na lang Diba? Nakakabaw. Sige, kayo ko talaga maggarapata. Nakakabaw. Buksan-buksan nyo yung isipan nyo. No? Ang problema kasi ninyo, masyado kayong panatiko. Sige tuloy, Sir Bad. Pasok. Baste ata, pati si Sara. Kine-question dinala nila sa Supreme Court questioning the legality of surrendering Duterte. Di pa nag-rule ang Supreme Court doon. Ama. Wala pang ruling. Sige, tuloy tayo. court that we want to be more circumspect in any action that we will be taking. We just do not want the government to be restricted in the options that it will have by saying that extradition is the only route. This time, we want to be more careful because circumstances then and the circumstances now are quite different. At that time, there was no petition yet which was raised or filed before the Supreme Court. Now, courtesy to the Supreme Court, we would probably have to await, or we would prefer to await the resolution of the Supreme Court on the pending petitions before we can come up with a more definitive action. The ICC has also issued a statement saying it cannot confirm the report, noting official information can only be obtained through the court's formal communication channels and press releases. Meanwhile, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Ponte says the emergence of a possible arrest warrant against De La Rosa is not a diversionary tactic related to the flood control corruption cases. Netizens, Filipinos can have many brain cells and they can adapt to so many issues at the same time. And I don't think that the talk was diverted in a way kasi wala pa namang arrest hindi nag-dominate yung headlines. And during the weekend when this was made, there was a typhoon. Kaya yung mga tao hindi nila makakalimutan yung corruption issues ng flood control programs and other projects of government kasi ramdam nila yung epekto at the same time. Oo. Kaya okay, ibang issue na yan. So, yan and noticeably absent si Bato. And by the way, in fact, nag-prayer pa kanila, absent, wala rin si Bato.
fighting for life daw. They also prayed for former Senate President and now Presidential Legal Advisor, si Mang Johnny Juan Ponce Enrile, who was also my former client nung nung active pa tayo as President and CEO of my PR, communication, marketing, and political. Te voy a dar $10,000 para que empieces a operar en el mercado. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Political strategy business. Yung kuha natin, company natin is called Dean and Kings. Dean and Kings kasi si Bat naman kahit sa mga buildings natin kasama si Dean. So andun rin, kasama rin si Dean. Dean and Kings, yung company natin. Pero hindi na, retired na tayo ngayon, na-disband na rin natin yung company natin. Although my daughter, itinuloy niya yung negosyo natin. Pero wala na ako dyan because she formed her own company rin. Mana sa tatay, very independent. So, yan So, sana nga, ito na nga, Sana nga, we hope na kaya gumawa ng pahayag si Bersamin at saka si Remulla because siguro they were testing the water. Ano kaya mag-react ng tao kung sasabihin natin kung sasabihin natin extradition issue ito, ganon. Nakita nila galit ang tao, O kaya baka binibait lang nila si Bato. Sige, magkumpiyansa ka na extradition issue naman ito, pwede ka lumantat, kasi itong issue dadaan pa sa mga korte, sa mga local court, hindi ka pa arestuhin kaagad or kung iresto ka, doon ka lang bailable, pwede ka mag-file ng bail according to the rules of the Supreme Court. And then kung pag lumantat si Bato, naging kumpiyansa, boom, arestuhin na siya kaagad. Yun. So, I hope ganun lang yun. I hope lang ito, strategic game lang ito ng Malacanang, binabluff lang si Bato, patibong lang ito para lumabas sa lungga niya, lumabas sa ilalim ng malaking bato, si Bato, at kung saan pwede na siya arestuhin. Kasi mukhang bumalaps yung pagka-aresto niya, parang maulit na naman yung nangyari kay Gerald Bantag, yung killer ni Percy Lapid na hanggang ngayon at large dahil almost 3 years na dahil ang kumukup-kup sa kanya ay mga kasama niya na mga opisyalis or mga retired officials ng Philippine National Police. So mahirap na, grabe talaga. Grabe talaga itong bansa natin. 'Yon So sige, yan munang update natin. May konti lang good news galing sa DOJ. Sana ito na ang tunay na posisyon ng gobyerno na kung nahuli na talaga nila si Bato, sabi nila hindi pala. Dalawa ang posisyon namin, extradition or surrender. Pero napili namin surrender kasi nakikita namin hindi naman ito country to country, state to state matter, but this is an issue between country to judicial court, international tribunal or international court like the ICC, which is not a country. Yan, So yan lang muna, Kasi karating lang ni Bat at meron pa tayo gagawin after our Alright, salamat Sir Bad. Ako sayang, hindi natin napakinggan si no? Hindi natin napakinggan si Attorney Libayan, no? Yung side niya dito, putragis. Ang sinero niya yung mismong press code ng DOJ kanina. But anyway, website no, so yan na po. Mukhang halos lahat kami pare-parehas kami ng ikot ng takbo dito ngayon kay Bato talaga mga kabsat. Lalo na itong pinasabog na naman ni Boying Remulla na meron ako ebidensya. Nasa cellphone ko. May kopya ako. Kung wala silang kopya, ako meron. Kaya lalong at saka nakakapagtaka. Bakit wala? Bakit Bato no show? Bato. Asan na yung bring it on? Di ba? Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Sabi mo pa kay Trillanes, ikaw pa mag-posta sa akin. Sabi mo sa kanya. Tapos ngayon, nawawala ka? Hello. O baka magkasama kayo nila Kwan. Kung sino may makasama mo dyan, ay grabe. O siya, Wabsat, it's already 11 o'clock. Tingnan ko may makakapag-live. Mayroon pa akong gustong i-topic. Isang topic lang yun. Pag-isipan ko muna. Alright? So, kita-kisa lang tayo kung sakali mag-live pa tayo mamaya bago mag-alas 12. Alright? Thank you very much, Wabsat, sa mga nandito. Siyempre, si Mark Bon Jovi, si Michael Pangan, Addictus Rex, Winnie Artus, Christopher, Ardayan, Elorde Teologo,
ano to? RJ Lucas, at sa lahat ng mga silent viewers natin, maraming salamat, Mamsat, no? So, kita-kits lang tayo kung mayroon man lang tayong last topic at Elican del Carmen. Salamat po. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo. Sana nag-enjoy kayo sa ating topic na paikot-ikot. Umiikot kay Bato de la Rosa ang mga topics natin ngayon. Halos lahat. Si Bato de la Rosa pong laman, no? Putragista ko ba? At anyway, sana mag-isip-isip tong si Bato at yung mga garapatan na nagmamakaawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako pa, pagkatapos niyong barabarahin si Pangulo, siraan ng gobyerno, pangbabatikos nyo, ngayon nagmamakaawan na kay Pangulong Bongbong Marcos na, lambutan mo naman yung puso mo. Ikaw na lang yung last ko namin. Last pag-asa para hindi mapadala. Itong si Bato, tragis na ko. Diyan kayo nagkakamali. Di ba sabi niyo weak leader pa? Sinasabi niyo pa, weak, di ba? Ano kayo ngayon? Para kayong mga nagmamakaawa talaga na lahat. Gagawin niyo. Alak ng kamote. Ginawa nila yan eh. Kawawa naman yung mga biktima ng EJK, di ba? Alright, so again, maraming salamat naman sa hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Maya-maya, yun yung pinaka-finale natin bago tayo matulog. Alright, hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Paalam!